Wait lang kapatid. Don't scroll. Saglit lang to. May mensahe sa ating lahat ang ating Panginoon. Let's talk about this dahil napakahalaga na ito. Whether you believe it or not, all of us, we have soul. And ang kaluluwa natin ay walang kamatayan. It is eternal. Ito yung true self natin. Ito yung dahilan kung bakit tayo may konsensya. Okay, ito yung dahilan kung bakit alam natin yung tama at hindi. And nakakalungkot karamihan sa atin is mas pinipili yung pleasures ng mundo, sarap ng kasalanan, instead of sacrificing or offering your life to Jesus. Whether you believe it or not, dalawa lang ang kahantungan ng buhay ng tao sa kaduluduluhan pag natapos tong mundong to. Whether you believe it or not, dalawa lang ang pupunta ng tao. Impyerno, langit. Ngayon tatanungin kita, sino pipiliin mo? Jesus ba? Or yung ibang bagay dito sa mundong to na pwedeng ikapahamak ng sarili mo? Choose wisely, man. Usapan dito, soul mo, your true self, man. Siya yung nagko-convict sa'yo na choose the right thing. What is the right thing? Choose Jesus. He is the only way to the Father. Whether you believe it or not, it's not your religion. Okay? It's not your religion. Okay? No religion can save you. Only Jesus Christ with His blood. Okay? Men, inuulit ko. Ngayon siguro hindi pa natin na-imagine yung lake of fire kasi nandito pa tayo sa mundo eh. Natry mo na bang mapasok na ilang beses? Like, ano yung mga pinaka mainit na naranasan mo? Like, natalsikan ka ng kumukulong mantika, okay, ng bagong kulong tubig, natuluan ka sa kamay mo habang sinasalin mo sa gagamitin mong timba para pag naligo ka is hindi na malamig yung tubig. Di ba? Maano ka lang ng isang dampian sakit, di ba? Paano pa dun? Everlasting separation from God yun. And, additional info about that, okay, hindi lang yun yung nagpapasakit sa'yo. Alam mo kung ano, yung habang buhay na pagsisisi. Ano yun? Sana pala tinanggap ko si Jesus. No, ako'y nabubuhay pa sa lupa. Dahil pinakinggan ko yung nag-share sa akin, ba't ko siya binaliwala? Kasi, tanda mo kapatid, ang talaga magpapasakit ng ulo doon sa mga tao na hindi nagsisi is yung paulit-ulit na pagsisisi. Kasi, tandaan natin guys, ang pagsisisi, dito lang yan sa lupa. Once na namatay ka, wala nang second chance. Kaya ngayon pa lang, please, I'm begging you, every one of you, habang may oras pa. Ngayon pa lang, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagsisisi. Gat hindi pa huli ang lahat. Ang sino man, sabi ng Panginoong Hesus sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin mo, men, kapag pinili mo si Jesus today, your reward is everlasting life. Sobrang daming reward ng mga mananatiling tapat kay Kristo. Yung mga taong pinaglaban si Kristo, pinanindigan si Kristo. Kasi whether you believe or not, kung hindi ka naniniwala kay Jesus, man, consider this. There is so many scientific evidences na nagpapatunay na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay dito sa mundo at namatay at muling nabuhay after 3 days. He is risen from the dead. Okay, kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, bago siya malagutan ng hininga, it is finished. Tinubos niya na ang iyong kasalanan. Yung gaano kabuti ang Panginoon. Imagine this. They mocked him. Okay, nung time na ipapako siya, grabe ang pag-uusig na natanggap niya. Okay, sa mga taga-Hudyo, especially yung mga high priest na mga Hudyo, di ba? Matatandaan natin at lahat ng mga tao doon sa Israel, di ba? Grabe yung persecution sa kanya.
pinagtatataga-taga siya, kinaronahan siya ng tinik ng, basta matinik na crown, okey, dinuraan, sinapak. Okey, grabe talagang tignan mo. Tapos ito pang masaklap nung ipapako na siya sa krus, yung damit na suot niya, kinuha nila yun. Okay? And then, ang ginawa nila dun, sa damit na yun, yung mga Romanong sundalo is, nagsugal sila sa mismong damit. Tingnan mo gaano grabe yung ginawa sa kanya. Grabe ang human nature, grabe ang human evil. Kasi they crucify the perfect man. Okay? Dahil sabi sa salita ng Panginoon, ang Panginoong Hesus ay walang kapintasan. Siya ang complete sacrifice. He is the worthy lamb to be praised. Kasi siya ang tumubos ng iyong kasalanan. Tingnan mo kung gaano kalupit, kabuti ang ating Panginoon. At ito pa ang pinakamalupit sa lahat. Okay? Before niya sabihin na it is finished, sa kabila ng ginawa sa kanya, ito pa rin yung mga huli niya sinabi bago siya malagutan ng hininga. Forgive them, Father, for what they do, for what they doing. Okay? Tama ba yung word ko? Forgive them, Father, because they don't know what they're doing. So, ganun kabuti ang ating Panginoon. Yung gano'n tayo kamahal ng Panginoon. Pinaglaban niya tayo, men. Doon pala sa John 3:16 na binanggit ko kanina, for God so loved the world. Pinaglaban niya tayo hanggang kamatayan. Kaya, ang gandi pala doon sa mga tao na pinanindigan si Kristo, hanggang kamatayan, pinanindigan si Kristo, okay, mga pinaglaban si Kristo, hindi ikinahiya si Kristo sa mga tao kasi sabi ng Panginoon sa salita niya, ang sino mang kumakahiya sa Panginoong Hesus ay ikakahiya niya rin naman sa kanyang amang nasa langit. Kung believer ka ni Christ, tumahiya, public mo, you should be proud. Kasi bakit? Proud ka dapat na may relasyon sa Panginoon. Bakit? Siya ang hari sa lahat. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. He is the creator of the world. Bakit mo siya kinakaya, men? Pero kapag girlfriend mo, tao lang yun. Katulad mo lang din yun. Equal mo lang din yun. Nilalang lang ng Diyos yun. Okay, tingnan mo kung gaano ka yun. Pero pag ibang proud ka. Real talking kita ngayon. Pero pag kalayawan, proud ka, success mo, okay naman yun. Yung success, yung pinaghirapan mo, okay yun. Goods yun. Pero yung kakaya mo yung Panginoon, ako, yari ka dyan. Di ba nga, sabi ko kanina, okay, sabi ko kanina, ang sino mang kumakaya sa Panginoong Hesus, ay kakaya rin naman ng kanyang amang nasa langit. Tingnan mo. You should be proud, man. Kasi yung pinaglilingwaran mo, sobrang righteous, makatarungang hukom, at ito ang malupit. Sobrang daming nag-aabang na rewards sa langit. Ito, reality lang ng buhay. Okay, punta muna tayo sa reality ng buhay. Okay, so let's, sa reality lang tayo ng buhay muna. Lahat ng status na meron ka, pera, Lamborghini, let's say, ikaw yung pinakamayaman sa mundo, once you die, wala na lahat ng wealth mo. Pwede mo yung may pamana, goods yun. Pero yung sarili mong status and authority sa'yo, kapag namatay ka, wala, tanggal lahat yun eh. Panandalian lang yun eh. Pero ito ang malupit. Yung mga rewards sa langit, kapag nagtagumpay ka sa pananampalataya mo, pinanindigan mo si Kristo, ang mga reward dun eternal. Okay, eternal rewards, hindi nasisira. Ang mga kayamanan sa langit, hindi nasisira. Okay. So, yun lang muna. Medyo umaba yung video na to. And I hope, itong video na to, I pray, and I hope, na matouch yung heart mo na, just Jesus, man. At the end of the day, lalo na sa araw ng tribulation, sila ang kailangan mo, si Jesus. Siya na makapag-fulfill ng puso mo. Hindi ang sarap ng laman, hindi yung kalayawan sa pera. Hindi yan yung mga pagpapasaya sa'yo, men. Sinasabi ko sa'yo. Look at my face. Tingnan mo kung gaano kagalak. Look at my eyes, men. Kahit wala akong tulog because of
Okay? Doing my thing sa life and kay Christ. Tingnan mo gaano kasaya yung mata ko, men. Kasi punong-puno ng pag-asa. Ang nakikristo punong-puno ng pag-asa. Okay, doon pala sa everlasting life, panalo na tayo dun eh. So, yun lang muna, medyo napahaba ko yung video na to and naway tapusin mo tong video na to kasi sobrang solid nito, men. And lahat ng mga sinasabi ko is based lamang sa Bible and kasi ang Bible ang pinaka-final authority sa lahat ng bagay. So, yun lang. Manatili Kristo. Choose Jesus today, man. Gaya na sabi ko kanina, kaluluwa mong nakataya dito, boy. Okay? Choose Jesus. Choose Him. Because pinanindigan kanya hanggang matayan. So, panindigan din natin siya. Okay? And kapag nagtagumpay tayo, sobrang daming award ang naghihintay. Kapit lang. Malapit na ang blessed hope natin, which is yung rapture. Konting taste na lang. Let's go.